'Tong age group na 'to very vulnerable. Circle nila ano, marami silang ginagawa sa buhay. Marami nagba-balance ng career with new families. Takot na magsimula ng maintenance medications. Yung mga sakit na ito 'no, ngayon unfortunately habang bata nagsisimula na rin sila 'no. Stroke siya. Ang bata pa niya. Nakikita mo na yung resulta ng mga ginawa mong desisyon sa buhay. Diyan ka nasisingilin. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph, and this time wala tayong pag-uusapan na partikular na sakit. Pero ang pag-uusapan natin ay yung mga sakit na maaring maging concern mo na pag pumasok ka sa isang age bracket. At yan ang inyong 30s. So young adults pa rin naman na matatawag, wala pa sa middle age. Pero sa 30s kasi dyan na medyo nag-uumpisang may maramdaman ka, meron ng mga hindi maganda sa lab tests mo pag nagpapa-check up ka. And here to talk about this topic is our resident physician and resource person, Dr. Bien Canlas. So, Doc Bien, diretsahan tayo as usual. Ano ba ang mga sakit na mas likely nating maumpisahang ma-experience pag umabot na tayo sa 30? Yan 'no, kapag mga tito and tita na, ito ang mga common na pwede nating makita 'no. So, gawin natin sa in categories. Unang category natin mga metabolic diseases or cardiovascular diseases. So, una diyan is metabolic syndrome. 'Pag medyo obese, so kapagka 30s na medyo nababawasan na ang exercise, napapadami ang kain, kaya maaaring maging obese. Kapag gano'n nagkakaroon ng problema sa sugar, sa cholesterol, ano. So, maaari yan mag-lead into dyslipidemia, problema ng cholesterol, triglycerides, or hypertension, tataas yung presyon, or pwede rin naman diabetes. So, yun yung mga common natin na mga nakikita ng mga sakit under your metabolic diseases, no? So, madalas Lifestyle related, no? yes, oo. And dahil na-touch na yung lifestyle related, to add on to that, yung mga alcohol related na sakit, no, isa rin yan. So, liver diseases. So, kapagka nung 20s ka, tumodo ka sa pag-inom, pag-party, so maaring ngayon nakikita mo na yung resulta ng mga ginawa mong desisyon sa buhay, no? Diyan ka nasisingilin, no? So, maaring magkaroon ng alcoholic fatty liver disease, or kung naparami ang kain mo mula nung kabataan mo hanggang ngayong 30s ka na, non-alcoholic fatty liver disease. So, nananaba na ang liver, no? Isa pa na lifestyle na related is, of course, sexually transmitted na Yun infections. lang. So, syempre, no, kung 20s, 30s, no, you're at your prime, no, kung kayo ay hindi nagpa-practice ng safe sex, maaari kayong magkaroon ng mga sexually transmitted na infections. So, ilan yan. And, of course, meron din tayo mga mental health na disorders. So, dahil nga, ang 30s, pagod na yan, nakakatrabaho, ilang taon ka nang nagtatrabaho. So, common ay ang burnout, stress at burnout, no? Isa pa is anxiety, depression, no? Dahil marami na yan pinagdaanan. So, maaring relationships, maaring sa mga trabaho, sa mga pamilya, no? So, maari yan mag-contribute na magkakaroon ka ng mga mental health disorders. Very common, no? Yung anxiety, depression, Yes. lalo sa younger Oo. people. So, lalo na 'tong age group na 'to very vulnerable dahil yung mga circle nila 'no, marami silang ginagawa sa buhay. Marami nagba-balance ng career with new families. So, maraming adjustment. Maaaring lumilipat ng bansa, umaalis ng bansa, or nagkakaroon ng pagbabago sa trabaho. So, dahil dun sa mga pagbabago na yun, maaari yun mag-contribute na baka mag-develop ng mga mental health disorders. Although hindi naman yan automatic 'no, kumbaga maaari lamang. And hindi naman exclusive ito sa 30s. Yes. Maring earlier, Yes, maaari pero earlier. mas likely habang tumatanda. No? Susunod, ano pa ba? Mga musculoskeletal disorders, yan. Dahil ngayon, medyo sedentary lifestyle na tayo, no? Guilty din ako doon. Yung posture natin. So, yung pag-upo natin, bigla tayo nag-sit up straight, ano? Dahil yung likod natin, no? Yung maaaring mga disc problems. So, familiar tayo Ako dyan. niyan. So, si Dokso yung bahala dyan sa mga ano, problema natin sa likod, no? So, maaring maka-experience tayo. Fairly common is low back pain. So, Yes, super common. yes, no, kahit ako meron ako diyan. So, yun, no, low back pain, no, dahil nga sa pagtatrabaho, tapos kulang ka sa exercise,
yung kinakain mo pa 'no, medyo bumibigat ka pa, so maari 'yan 'no. Maari din early onset na osteoporosis, Hmm. para naman dun sa kabataan nila ay mga atleta sila or nagkaroon sila ng injury before. So maari yun 'no, na 30s pa lang may senyales na ng osteoporosis. How about yung mga malakas magyasi habang kabataan nila? Naku, 'yan isa Hmm, pa 'yan 'no, maari din 'yan 'no, dahil puwedeng mag-develop ng mga lung problems okey. 'no, na lalo na kung nung bata asthmatic pa sila 'no. Tipong feeling mo siga ka 12 years old pa lang nag-aral ka na magyosi. Kasi hand in hand 'yan 'no. Madalas yung mga umiinom ng alak, naninigarilyo din sila or nagve-vape 'no. So, hindi po safer option ang vape ano. So, kung kayo ay nagso-smoke, nagve-vape, tapos umiinom ng alak, pangit ang diet, tapos walang exercise. So, yung mga nabanggit nga natin na sakit kanina, high risk na sila 'no, for hypertension, diabetes 'no. So, obesity, metabolic syndrome, so pasok ka na diyan. Cancers, puwede rin 'no. Dahil of course, yung cancers, accumulation yan ng mga toxin sa katawan na puwedeng mag-cause ng mutation. So, dahil do'n maaaring mag-develop 'no, mag-start na magkaroon ng mga gano'ng sakit. Actually, na-mention mo nga Doc yan in the past and kahit sa Doc sa mga discussion namin, hindi dahil mga nasa 30s ka pa lang immune ka sa mga bagay gaya ng atake tsaka stroke. May Yes. pabata ng pabata, 'di ba? Oo 'no, at lalo na ngayon dahil sa mga edad na 30s, mga madalas employees sila 'no, sa mga annual physical check-up nila naka-catch na agad. Mm. Na kung meron silang problems with cholesterol, hypertension 'no, diabetes 'no. So, mabilis naman din silang maaagapan. So, ano pa ba yung mga common 'no? Common is of course reproductive health Hmm. issues. For women, PCOS 'no, yung polycystic na ovaries. So, 'yan 'no. Problems with infertility dahil 'yan yung age group na nagta-try ng magkaroon ng pamilya. Mm. So, diyan made-detect kung irregular ba yung menses, meron bang problems with fertility, kaya bang magbuntis 'no. So, diyan din 'yan nakikita, even in men. Mm. So, kung pangit din yung lifestyle, of course, baka maapektuhan pati yung mga sperm counts nila. So, baka magkaroon ng problems with infertility in the long run, no? Tapos ano pa? Dahil nagkakaedad na, of course, may wear and tear. So, pati mga ipin, Mm. tooth decays, kung hindi kayo madalas mag-toothbrush, mahilig sa matatamis, ganyan, no? Hindi tayo nagfo-floss. So, yan, no? So, maaring maaga pa, 30s, baka naka-dentures na. Aray ko. So, yun 'no, baka matanggal, masira yung mga ipin 'no. So, isa yan sa mga kino-consider natin. Pero alam mo Doc yan ang maganda naman sa technology ngayon hindi katulad nung Yes. mga 70s, 80s yung mga magulang natin na nasa 20s pa lang sila, pangil na lang meron na nakapustiso na. Mm. Ngayon, in fairness sa mga dentist ngayon kahit kapiraso na lang yung ngipin mo, Kaya nila yan. oo, nasasagip pa nila sa jacket, sa root canal, mga ganyan. So, kung may konti kang budget para sa dentista, wag kang mawalan ng pag-asa. Pero yung mga iba na ayaw na, pinapapustiso na lang buhay. Mm. 'No? So, maraming mga sakit 'no, na kahit na hindi pa natin nabanggit dito sa mga listahan na 'to 'no, tulad ng migraines, asthma Hmm. 'no, 'yan common 'yan sa mga may 30s 'no, na kumbaga hindi mo sila basta ma-categorize pero halos yung mga age group na 'yan nakakaranas niyan 'no. Madalas work-related 'no, puwede rin mga injuries 'no, na maaari nilang ma-experience. So, at the end of the day, ano pa rin tayo, ang advice pa rin natin is of course, early na pagpapa-check-up. So, kung may nararamdaman, lalo na kung ito ay medyo nagtatagal na, Hmm. huwag po tayong mag-hesitate na magpa-check-up. So, kailangan magpa-check-up agad. Pangalawa, huwag matatakot sa mga gamot, 'no, kasi madalas narinig ko 'yan, feedback. Mga 30s takot sa gamot, eh, gusto niyan pahid-pahid, eh. Sakit ulo ko Dok, pahid na lang ako," gano'n, or patch na lang, ganyan, 'no. So, huwag po matakot sa mga gamot dahil lalo na kung pinrescribe naman sa inyo at tama ang pag-inom niyo, hindi inabuso, wala naman pong maidudulot na masama yung mga gamot, 'no. At wag din matatakot na magsimula ng maintenance medications. So, dahil yung mga 30s in denial 'no, madalas in denial yung parang, "Oh, kailangan niyo na pong mag-start ng gamot for diabetes." Ayaw o Ayaw. kaya Baduy daw, eh, 'no, 'pag matanda daw 'yan. hindi, senior pa 'yan 'no. Pero yung mga sakit na ito 'no, ngayon unfortunately habang bata nagsisimula na rin sila 'no, dahil ito nga ay lifestyle related. So, kung ayaw naman natin na umabot sa gano'n, kumain ng tama, balanced diet, mag-exercise, i-avoid ang bisyo. Mm. Avoid smoking, avoid alcohol intake, of course, avoid din yung paggamit ng ipinagbabawal na droga.
Oo, siyempre naman. Oo. Yung ano, I think may episode kami ni Doc Sono minsan yung mga bawal sa buhay, yung droga, pambababae, ano pa ba yung isa, sugal, 'yan yung mga May coaching bagay. sessions na Oo, pala ito. 'yan. Pero gaya ng na-mention mo, I think off camera mo nasabi sa'kin 'to Doc Bian, na at least itong generation na 'to, yung mga nasa 20s tsaka yung mga early 30s ngayon, mas health conscious sila kaysa sa mga Yes. nakaraan. So, that's good. Ano, mas likely silang magpa-check-up. Pero sabi mo nga, gusto nila bahid-bahid. Teka ha, isang bagay yung magpa-check-up ka, pero mas mahalaga sundin mo yung pinayo ng doktor. Hindi yung nagpa-check-up ka tapos hindi mo naman sununod, wala rin. Mm. Tsaka ngayon 'di ba, medyo easier yung access, hindi mo na kailangan lumabas kahit sa bahay kaya mo mag-exercise, Hmm, puwede kang manood ng mga videos, tuturuan ka paano mag-exercise, tuturuan ka paano magluto ng mga meals 'no, meal prep, uso na 'yan ngayon 'no. So, easier access para sa ating lahat, ang problema na lang is kung gagawin ba natin. tama. Eto kuwento ko lang Doc Bien kasi ano, 'di ba name-mention mo may pagkabata yung naatake, na-stroke. Dati 'pag kinukuwento sa'kin 'yan, hindi naman ako sa hindi naniniwala, pero Mhm. dahil hindi mo nakita sa dalawa mong mata parang pagkatapos sabihan, yeah, matatakot ka sa umpisa, later on makakalimutan mo na. Alam mo kailan nag-ano, kumbaga naging totoo para sa'kin 'yan, nung nagpi-physical therapy ako kay Doc So para sa back pain ko, nakita ko yung tine-therapy nilang isang lalaki. Feeling ko mga early 30s lang 'tong si kuya. Hindi naman siya sobrang taba, overweight pero hindi pa naman obese. Pero yung therapy niya, nakuwento lang nung therapist sa'kin, na-stroke siya. Mhm. Ang bata pa niya, siguro yun nga mga tingin ko 31, 32, Mhm. pero totoo pala talaga siya. Dun ako medyo mas natakot sa mga ganyan. Mhm. At sigurado meron din silang mga kakilala 'no, na even younger ay naka-experience na o meron ng mga sakit na nabanggit natin. Okay, yeah, super true. 'Wag ipagbalewala. Minsan kasi 'pag nasa 20s ka, iba yung mindset, yung parang feeling mo Superman yung katawan mo na kayang i-take. Maniwala kayo sa'kin habang lumalalim na yung 30s mo, medyo magiging mortal ka ulit. Okey. Any, last advice, Doc Bian, before we bring the video to a close? Again 'no, early detection po ay mahalaga, magpa-check-up kung may nararamdaman at of course, walang kamatayan namin na sa inyo ay lifestyle po natin ay babantayan natin 'no. So kung kakain ng tama, mag-e-exercise at, balanse yung ating ginagawa sa buhay 'no, iniiwasan yung mga bisyo, ay maaring mapahaba natin ang ating buhay. Okay. And ako ang advice ko, lalo na sa kapwa ko kalalakihan, hindi ka mas macho dahil ayaw mong magpatingin. Actually, ibig sabihin lang, takot ka sa doktor. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our resident physician and resource person, Dr. Bian Canlas. In behalf of my partner, Dr. Anthony So, kami muna ay magpapaalam. So stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye!